Dumako muna tayo sa ating church news and God's message sa pangunan natin. Reverend kay Lord Golani. Alright, praise God, praise God. Amen, na-bless po ba lahat? Amen. So kahit may dinadaanan tayo, God is good all the time. Ha? Praise God. Okay, church news muna tayo. Noong April 7, naganap yung ating first week, nakapunta yung iba. So salamat sa Diyos at nagtagumpay itong 16th anniversary natin. Palakpakan natin si Lord. Napakabuti ng Diyos. Then, kahapon po naganap yung ating second founding anniversary ng Men's Ministry. Palakpakan natin si Lord. Amen! Lobby ng Diyos, makasama natin mga ibang tatay dito. Amen? Sila Brother Romy, sila Brother Joel, sila Junjun, si Juan. Mag-pray din natin si Juan. Mag-pray natin. Lahat ng mga tatay, so dito dinidiscuss natin kung ano ba yung role nila bilang isang tatay, bilang isang lalaki. Naayon sa sinasabi ng Biblia. Amen? So salamat dahil kahit ginabi kami, mga matagal-tagal din, pero masaya kasi nga nagkakilala ang lahat. Amen? So purihin ang Panginoon. So meron pang mga gawain ng men's, kaya lobby ng Diyos makasama yung mga tatay na dito. Okay? Ano pa? Sa April 20, Saturday, next week na to, ay gaganapin yung ating 7th founding anniversary ng Prayer of Faith, Mexico, Pampanga. Palakpakan natin si Lord. Galing ni Lord. Amen. At noong Friday, bumiyahe kami. Noong Friday, Friday. At meron na tayong lugar doon. Amen. By Thursday ay ipa-final na natin, makuha na natin lugar doon sa Mexico, Pampanga. Ang galing. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. Nawa, makasama yung iba. Lobby ng Panginoon, makasuporta tayo dito sa Mexico, Pampanga. So, bali 2 hours ang biyahe dito, pero kahit mainit, tuloy ang ligaya. Amen. Sa pangarap magandang balita. Amen. So, yun po yung mga kaganapan natin. At pagsama nyo sa prayer, magkaroon tayo sa susunod pagbakasyon na, ay sabay-sabay natin gaganapin yung Vacation Bible School ng mga children, then yung ating youth evangelism. So, pag-pray natin na maakaakay natin yung mga kabataan dito sa lugar natin. Amen? At dumating sa panahon, mayroon na tayong grupo, 3 grupo ang pinagpipray ko sa worship team natin. Grupo ng mga kananayan o katatayan, tapos grupo ng kabataan, tapos yung ating mga tumutugtog ngayon dito. No? Maganda siguro, no? Ang worship leader, si Nanay Marlene, o kaya si Nanay Eddie, o kaya Nanay Glenda, Sister Marie. Magpuri tayo sa Panginoon! Ganon. Amen, di ba? Okay siguro yun, no? Tapos mga katatayan, okay? So, tignan natin kung ano ang mangyayari. Amen? So, iba-iba yung magiging latag natin dyan. Okay, so pag-pray nyo na sa bakasyon, ay at least parami yung ating kabataan. Amen, lobby ng Diyos na talagang sila ay madala sa Lord. Lalo na ngayon, grabe, lakas ng hatak ng ma-impluensyang hindi maganda sa mundong ito. Kaya kailangan nila si Jesus, yung mga kabataan natin. Okay? So yun lamang mga kapatid, napakaganda ng ginagawa ni Lord. Katulad ng sinasabi ng mga kapatid natin, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. May problema man, pero kayang-kaya dahil ang kapartner natin, si Jesus Christ. Yan, amen? Sige po, tayo po ay tumayo na. At basahin na natin ang ating scripture. Excited na akong ipangaral ngayon. Ang nais ipabatid sa atin ng Diyos sa umagang ito. Naririnig naman yung boses ko mga kapatid? Okay, wait lang. Takasan natin. Hello. Yun. Okay. Pero bago tayong magbasa, pakinggan natin tunog ng tagumpay. Taas natin ating mga kamay. Ano mga prayer request natin hingi sa Diyos ay tunay ngang angkinin natin na natanggap na natin. Praise God. Amen. Praise God, praise God. Amen. Punta tayo sa Ephesians 4, verse 1 to 16. Okay, so kung wala po kayong dalang Bible, meron tayo dyan sa screen. Amen, kung nababasa. Medyo maliliit.
Okay, pero basahin ko po para marinig natin. Okay, Ephesians chapter 4 verse 1 to 16. Ito po sabi niya, kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong may isang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, na ang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailaliman bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanglilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba naman mga ebanghelista, ang iba mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao. Yon. Ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kautusan at mapanlinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan, pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. So, purihin ang kanyang salita. Tayo saglit manalangin. Salamat, Lord, sa umagang ito, na minsan pa sa buhay namin, merong salitang magbibigay sa amin ng kalakasan, pag-asa, direksyon sa buhay, at tunay nga, Lord, na pagkain. Tunay nga, Lord, di kami nabubuhay sa tinapay lamang, kundi nabubuhay din kami sa mga salitang namumutawi sa mga labi. Kaya salamat, Lord, sa pagkain ito, nagbibigay sa amin kasiglahan, magbibigay sa amin ng sapat na kaalaman upang mapaglabanan namin anumang mga bagay na meron ng mundong ito. Kaya salamat, Lord, purihin ka, bigyan mo po ako ng kakayahang mangaral. Dalahin ko po, Lord, bigyan mo po kami ng puso mapagpaturo. Upang sa ganun may apply po namin ang mga salita. Sa bigling pagsalo-salo namin ng iyong salita, ikaw lagi maparangalan. Salamat po, Banal Espiritu, mapuspos kami ng Espiritu at ikaw ang kumausap sa buhay namin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay tayo makakaupo na, mga kapatid. Praise God. Ang ating paksa sa umagang ito ay one in Christ. One in Christ. Maging isa tayo kay Kristo. Wow, praise God. Nagnanais po ba tayo na magtagumpay ang gawain ng Diyos dito sa lugar ito? Amen. Nagtatagumpay po ba tayo na marami tayong ma-accomplish dito sa lugar na ito? Amen? Nagnanais ba tayo maging maayos, maligaya at matagumpay ang ating paglilingkod sa Diyos? Amen. Kailangan natin maging isa kay Kristo. Amen. Tayong lahat ay dapat isa lang ang ating iniisip. Isa ang ating puso. Ayun po yung maparangalan ng ating Panginoong Jesus. Maraming distraction, maraming pwedeng gawin ng kaaway para sirain ang ating buhay paglilingkod, ating pagsamba sa Diyos. Amen? Pero kung tayo magtutulungan, magkakaisa para kay Kristo. Amen? Walang bagay na mahirap
lahat ay mapagtatagumpayan. Malalagpasan natin ng sama-sama. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sama-sama tayo. Wow, praise God. Nagnanais tayo magtagumpay. Amen? Amen. Kaya, one in Christ ang ating topic. So, bigyan ko muna kayo ng konting background. So, yung Ephesians, makikita natin, ito ay nasa syudad na simbahan na gawain ng Panginoon. Okay? So, nasa sentro sila ng kalakalan. So, yung Ephesians ngayon, ito yung Turkey. Naririnig nyo na ba yung bansang Turkey? Okay, so doon nakaplantong simbahang ito. Amen? At dinidiscuss dito sa Ephesians, yung ganda, yung beauty, kapag ang gawain ng Diyos ay nagtutulong-tulungan at tunay nga merong iisang damdamin sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin talaga nakikipag-participate, nakikipag-cooperate, amen? Hindi ka humihiwalay. Ang mahalaga yung tayo'y sama-sama sa harapan ng Panginoon, napaparangalan ng ating Panginoong Jesus. Kapag ganun yung ating kaisipan dito sa church na ito, at yung tanong natin kanina kung nagnanais ba tayong magtagumpay sa gawain ng Diyos, marami tayong ma-accomplish dito, mangyayari yun. Amen? Kung isa ang puso natin para kay Kristo. Amen? So itong Ephesians na ito, kung titignan natin, from dun sa binasa natin, si Pablo ay hindi nag-uutos nakikiusap. Ibig sabihin talagang nandoon yung damdamin ni Pablo para sa mga taga-Epeso na magkaroon ng iisa damdamin para kay Kristo. Amen? Dahil kapag hindi naging ganon yung kalalabasan ng ating gawain dito sa lugar ng Upper Nagbakulaw, pwede tayong hindi magtagumpay. Amen? Kaya napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon. Amen? Handa na po ba tayong makinig? Amen? Ang ating tema ngayon, mga kapatid, how to be one in Christ. Amen? So, nandyan na. How to be one in Christ. Paano ba tayo maging isa para kay Kristo? Okay? So, number 1. Ayan. So, number 1, makikita natin sa verse 1 hanggang 2. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Amen? Tapos sabi sa verse 2, kayo'y maging pakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. So number 1, paano tayo magkaroon ng iisang puso kay Kristo? Number 1, maintain a good relationship. Yan. Tandaan nyo po, mga kapatid, kahit saan, sa mag-asawa, sa pamilya, kapag hindi maayos ang relasyon sa loob, amen, hindi magiging maayos ang pamumuhay niyan. Tama? Kasi ang pamilyang nagkakaisa doon sa loob, nagmamahalan, amen, merong pagpapasensyahan, amen, kahit sirain ang nasa labas, hanggat buo yung nasa loob, hindi kayang sirain, hindi kayang wasakin. Ganon din sa church. Kahit sabihin pa ng marami, nababaliw na yung mga taong yan. Pa-alive-alive pa yan. Yan si Joel, wala. Amen? Yan si ganito, yan si ganyan. Papunta-punta pa doon, di naman nababago ang buhay. Kahit marami pang negative na sabihin ng mga tao nasa labas. Hanggat tayo nagkakaisa sa iisang hangarin na mapaglingkuran ng ating Panginoong Jesus, sobrang tibay natin. Amen? Pero mangyayari lang yan, mga kapatid, kung ma-maintain natin yung magandang relasyon sa isa't isa. Amen ba yun? Sabi dito sa verse 1, nakikiusap ako sa inyo na mamuhay kayo. Pag sinabing mamuhay, hindi lang pang isang araw to. Dapat ito yung buhay natin sa araw-araw. Nabubuhay ba tayo sa araw-araw? Yes. O dapat ito yung gawin nating pamumuhay. Ang sabi sa verse 1, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Tayo tinawag, dati unbeliever tayo, ngayon believer na. Christian, hindi tayo Kristiyano noon, tayo tunay na nga mga Kristiyano ngayon. Amen? So kung tunay tayong, o tinawag tayo na mga Kristiyano na, amen? Ibig sabihin, mamuhay tayo ayon sa ating panawagan. Ayon sa pagtawag sa atin ng Panginoon. Mula tayo sa kadiliman noon, pero salamat kay Jesus, nasa kaliwanagan tayo ngayon. Dapat namumuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin ng Lord.
namumuhay tayo hindi na sa kadiliman, kundi sa liwanag. Ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos na banal. Naniniwala po ba kayo doon? At ang sabi niya, dapat lumakad din tayo, mamuhay tayo ayon sa kanyang kabanalan. Amen ba yun? Kaya hindi bagay yung Kristiyano ka pero hindi lumalakad sa kaliwanagan. Amen? Lumalakad pa rin tayo sa kadiliman. Ayaw ni Lord yon. Hindi nararapat yon. Hindi bagay yon. Amen? Nagpupuri ka sa harapan ng Panginoon pero hawak mo ibang bagay. Sumasamba ka sa Diyos pero iba yung nasa isip mo, iba yung nasa puso mo. Amen ba yan? Ang Diyos na tumawag sa atin ay mapagbigay na Diyos. Naniniwala po ba kayo? Katulad ng sabi ko kanina ay hindi naging madamot si Lord sa buhay natin. Ibinigay niya yung buong buo sa buhay natin. So kung ang Diyos na tumawag sa atin, hindi naging madamot, dapat mamuhay din tayong ganon. Hindi madamot. Tignan mo yung katabi mo. Salamat sa Diyos. May nagpapakain kay brother tsaka kay sister. Amen? Hindi naging madamot. Kasi yun yung sinasabing Kristiyano. Hindi ganon ang kamay. Tama? Kundi bigay. Sabi nila, Pastor, mukhang napapasobra na ata ako Puro ako bigay. Amen? Tandaan nyo to, mga kapatid. Hindi totoong nawawalan ang nagbibigay. Amen? Yes. Lalong pagpapalain. Kawikaan 11:25, sabi doon, ang bukas ang palad, yun yung pinagyayaman ng Diyos. Tama? Pero yung tikong, yun yung pinaghihirap. Amen? Kapag marami ang iyong tinanim, marami ang iyong aanihin. Pero anong mangyayari kung wala kang tinanim? Wala kang aanihin. Hindi man ngayon yung itinanim mo, binigay mo, babalik sa iyo agad sa takdang panahon. Pag ikaw nangailangan, darating yung pagpapalang inaasahan mo. Kasi nagtanim ka. Amen ba yun? Yun yung namumuhay na nararapat sa tinawag ng Panginoon. Ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen? Hindi dapat tayo nagiging madamot. Pastor, wala talaga Hangarin mo, amen, sa buhay na ito na dumating sa panahon, kahit simple lang ang buhay, magkaroon kang ng kakayahan. Tumulong, magkaroon ka ng kakayahang magbigay. Dahil yun yung nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Amen? Walang maramot na Kristiyano. Minsan nga minsan mga pastor nag-uusap kami, naglolokohan kami. Damot ng kapatid na yun. Bakit? Mukhang hindi nalubog yung kamay. Naiwan. Amen? Yung kapatid na yun, chismoso pa rin, mukhang hindi nalubog yung bibig. Amen? Ilubog kaya natin lahat. Mukhang may naiwan Amen? Hindi na born again yung kamay. Pero salamat sa oras na ito dito sa Nagbakula, walang madamot. Wow! Lahat tayo ay tulay ng generous. Amen? Sabi mo sa katabi mo, salamat, di ka madamot. Wow, praise God. Ang Diyos natin na tumawag sa atin, Diyos ng pag-ibig. Amen ba yun? Kaya bilang isang Kristiyano, dapat very loving tayo. Lagi tayo nagmamahal. Amen? May sama na tayo ng loob, pero dapat natututo tayong magpatawad. Amen ba yun? Kaya nga sabi ng Scripture, yung namumuhay ng nararapat na tinawag bilang isang Kristiyano, sabi dito, magpakumbaba. Maging mahinahon. Wow! Kasi hindi natin ma-maintain yung pagkakaroon ng isa para kay Kristo. Hindi natin ma-maintain yung good relationship. Kung ma-pride tayo. Kaya yung unang-una, mapagpakumbaba. Paano naman sa akin, Pastor? Ano yung para sa akin? May karapatan din ako. Pero katulad lagi sinasabi, hindi mahalaga kung sino yung tama, hindi mahalaga kung sino yung mali. Ang mahalaga kung sino yung unang nagpapakumbaba. Amen? Kaya nga sabi ng Scripture, una, kayo'y maging mapagpakumbaba. Kasunod na yung pagiging mahinahon. Kasi bakit? Pag hindi ka nagpapakumbaba,
hindi ka magiging mahinahon, hindi matatapos yung gulo. Hindi matatapos yung away. Kung sigawan kayo ng sigawan, pataasan kayo ng pataasan, walang matatapos na usapan. Amen? Ganun din sa church. Minsan, kakainisan mo yung brother mo, kakainisan mo yung sister mo. Amen? Pero ang susi para hindi tayo magkaroon ng pag-away-away, hindi tayo magkaroon ng pagkabahagi, maging mapagpakumbaba tayo. Maging mahinahon. Pag tinataasan mo yung boses mo, walang maayos, lalong magsisiklab yung apoy. Mas lalong lalaki yung sigalot, mas lalong lalaki yung mga away natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging mapagpakumbaba ka na. Praise God. Yung pride, hindi yan ang solusyon para matapos yung away natin. Tama? Kasi the more na ma-pride tayo, the more na hindi tayo nagpapatalo, amen? The more na mahirapan tayo sa buhay paglilingkod natin. Amen? Ganon din sa buhay mag-asawa, buhay pagpapamilya. Kapag walang pagpapakumbabaan sa loob ng tahanan, magulo. Just imagine na lang, pagising mo pa lang sa umaga, nasa na yung ganito, nasa na yung ganyan, ewan ko sa'yo. Sigawan din doon, sigawan din dyan. Amen? Walang peace of mind, walang kapayapaan. Ganon din sa church. Kapag tayo ma-pride, amen, hindi yun yung nais ng Diyos. Kasi ang tumawag sa atin na Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Tama? At ang tumawag sa atin na Diyos, Diyos ng kaayusan. Kung nakikita nyo, napakagulo na, magulo na, hindi galing kay Lord yan. Hindi, bilang Kristiyano, dapat tayo yung pinagmumulan ng kaayusan. Hindi tayo yung pinagmumulan ng kaguluhan. Dapat nga tayo maging peacemaker. Pag sinabing peacemaker, ikaw yung namamagitan. Kung merong dalawang parties na nagkaagulo, ikaw yung pumagitna para mag-ayos sila. Hindi ikaw yung gigitna para pagsabungin pa sila. Kay sapula ako. Hindi, saputi tayo. Okay. Round 1. Ba, ikaw pa yung referee. Ayaw ni Lord yun. Kasi ang Diyos na tumawag sa atin, Diyos ng kaayusan. Amen? Lagi ko sinasabi sa mga kapatid, kung meron man tayong sasabihin, hindi mapapabuti. Amen? Makakasakit man. Amen? Kaya nga doon sa verse 1 and 2, tapos verse 15, anong sabi dito sa verse 15? Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Amen? Hindi porke totoo ay sasabihin mo. Masakit nga talaga ang katotohanan, magpapalaya sa'yo, pero gawin mo yan sa diwa ng may pagmamahal pa rin. Amen? Ang intention mo dapat hindi para sabihin, ako tama, ikaw mali. Kundi ang nais mo ay pagmalasakitan. Bakit mo sinasabi itong masasakit para sa kanya kasi mahal mo siya? Ayaw mo siya mapahamak. Ayaw mo siya mapariwala kasi mahal mo siya. Ganon ang tunay na pag-ibig. Amen? At yung pag-maintain natin yung good relationship. Amen? Sabi sa English yung isa, sabi doon, magpakumbaba, maging mahinahon, matyaga. Tapos sabi, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Magparaya. Amen? Sa English version niyan, make allowance. Wow. Ibig sabihin, bigyan nyo ng time. Lahat tayo naman di perpekto. Amen? Minsan nagkakamali talaga ang ating kapatid. Minsan talaga nagkakamali yung asawa mo. Minsan sumisigaw talaga sila. Minsan yung anak mo hindi mo talaga maintindihan. Be patient. Maging matyaga tayo. Amen? Umunawa tayo. Intindihin natin sila. Tayo din naman dumadating sa punto na gano'n. Di natin mapigilan yung ating emosyon. Gusto natin, naku, patumbahin ko kaya to. Amen? Batuin ko kaya to. Minsan, nandun din yung ating emosyon. Dumadating din tayo doon sa time na yung nangyayari sila, nangyayari sa kanila, nangyayari din sa atin. Make allowance. Magpasensyahan tayo. Magparaya tayo sa isa't isa. Amen? Dahil may mga shortcomings din tayong pinagdadaanan sa buhay. Amen? Minsan sumisiklab din yung damdamin natin.
Amen? Na minsan sa pagsiklab ng damdamin natin, nasusunog yung katabi natin. Napapasok yung mga katabi natin. Umaaray yung katabi. Aray! Dahil sa sinabi mo. Tama? Ang sakit! Amen? Make allowance. Be patient. Kasi kapag, alam nyo po, ang hirap mag-build ng relationship. Tama? Ibig sabihin, porque ngayon, bago tayo magkita, bago lang tayo magkakilala, okay na tayo. Yung relationship, para ma-build yung good relationship, mahabang panahon ang kinakailangan. Amen? Sa mag-asawa nga, ang tagal-tagal nyo na, parang di nyo pa kilala ang isa't isa. Tama? Ba naman tong taong to? Tagal-tagal na namin nagsasama. Hindi pa rin ako kilala. Hindi pa rin alam kung ano yung gusto ko. Hindi pa rin alam kung ano yung hindi ko gusto. Kasi nga, mahirap naman talaga mag-build ng relationship. Kaya kung sisiklab agad, di ano mangyari sa relationship? Yung binild mo ng matagal, mahabang panahon, isang damdamin lang na sumiklab, wasak. Sira. Amen? Kaya sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo, mabuhay kayo ng nararapat ayon sa pagtawag sa inyo ng Diyos. Kayo ay anak ng Diyos. Kayo ay isang Kristiyano, mananampalataya. Hindi ka dapat pinagmumulan ng gulo. Ikaw ay pinagmumulan ng kaayusan. Hindi ka dapat pinagmumulan ng galit, hindi pagpapatawad, kundi ikaw ay pinagmumulan ng pag-ibig. Amen? Sabi mo sa tayo, magbagong buhay na tayo. Pag maganda yung relationship, para siyang sa church, sa mag-asawa, sa pamilya, kapag maganda yung samahan natin, yung relationship, para tayong gitarang nakatono kapag tinipan. Amen? Ang ganda tignan. Ang gandang tunog. Ang tawag doon, may harmony. Iba-iba man yung mga, halimbawa dito, may makapal, iba tunog yan. May manipis, panipis. Iba-iba man yung ugali, iba-ibang pagkatao. Pero kapag pinagsama-sama tayo, pag ginitara, ang ganda ng tunog. Ang sarap sa tenga. Amen? Hindi yung pag nagsama-sama tayo, pagka-gitara, ang pangit, ang sakit sa tenga, ang sakit sa mata tignan. Dapat kapag nakikita tayo ng Diyos na sumasamba ngayon, mapagmahal tayo sa isa't isa, maganda, ang ganda tignan. Nagkakaisa ang mga Kristiyano dito sa Nagbakulaw. Palakpakan natin si Lord. Amen? May harmony. Amen? Kapag may good relationship, may harmony. Maganda yung harmony. Amen? Na pag ginitara mo, ang sarap pakinggan. Amen? Ang sarap tignan. Amen? Natutuwa si Lord kapag tayo nagkakaisa. Dahil wala tayong samahan loob sa isa't isa. Amen? Wala tayong galit sa kapwa natin mananampalataya. Wala tayong galit sa bahay natin. Dahil yung Diyos na tumawag sa atin, Diyos ng pag-ibig. Kaya may tayong tawag kay Lord. Amen? Kung meron mang sa kalooban natin ang hindi mabuti. Amen? Dahil sabi dito, nararapat. Ibig sabihin, nagnanais ang Diyos sa atin talaga na mabuhay tayo ayon sa kanyang kagustuhan, hindi ayon sa kagustuhan natin. Malinaw po ba yung mga kapatid? Praise God. Sabi dito, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Amen? Unawain mo na lang. Sabi mo sa katabi mo, unawain mo na lang. Unawain mo na lang. Ganyan talaga yan. Amen? Unawain mo lang. Intindihin mo lang. Amen? Pastor, paulit-ulit Unawain mo na lang. At isa lang ang sasabihin ko lagi, ang pangangaral na, yung pinapangaral ko ngayon na ang tumawag sa atin ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na banal, amen? Sasabihin ko rin sa Kanya, mamuhay din siyang katulad ng gano'n. Amen? Kaya mahalaga na dinadala talaga natin yung mga tao kay Kristo para maging gano'n din yung kanilang kaisipan. Amen? Minsan nasasaktan yung iba kasi, lalo sa mga kapatiran, porket brothers and sisters, naaabuso. Pastor, porket brother and sister, parang abusado na. Mura yung bigay ko na produkto sa kanya. Kasi brother tsaka sister Amen? Pero kapag hindi brother, ano yan? Saktong presyo. Pero pag lumapit si brother and sister,
Grabing discount. Hindi lang 20%. Minsan, libre na nga eh. Kaso minsan, ang mga brother and sister naman natin, naaabuso yung bagay na yan. Amen? Kaya lagi ko tinuturo, huwag nyo hayaan na lagi kayong maging, wag kayong papayag na lagi kayo yung linilibre. Maging blessing tayo sa marami, lalo sa mga kapatiran natin. Huwag natin aabusuhin ang isa't isa. Huwag natin hayaan na porket mapagbigay yung isang kapatid, amen, mapagbigay yung ganyang kapatid, may kakayahan siyang magbigay sa atin, aabusuhin natin. Respetuhin natin sila. Amen, kasi sila yung mga anak ng Diyos. Magkakapatiran tayo dito. Amen, na kung meron man tayong nahiram, nahingi, balik natin. Amen ba yun? Sabi nung isang sister, Pastor, di nakakabalik sa akin yung mangkok ko. Ganun ba? Pati mangkok, pag-aawayan natin. Praise God. Amen. Yung mga maliliit na bagay, minsan yan ang pinagsisimulan ng away eh. Sasamba ka dito, yung mangkok ko, hindi pa binabalik. Amen. Lalo na community tayo dito. Para tayo isang pamilya na dito. Kaya respetuhin natin isa't isa. Huwag tayong maging abusado. Amen. Huwag natin hayaan na tayo yung linirible lagi. Na lagi tayong binibigyan. Maging blessing din naman tayo sa ating kapwa. Lalo na sa ating mananampalataya. Kapwa mananampalataya. Kung meron ka, huwag kang maging madamot. Maging blessing ka sa kapwa natin. Amen? Lagi ko tinuturo sa mga tinuturuan ko na pagsasakay ng jeep. Amen? Huwag tayong papayag na lagi tayo yung ililibre. Tayo dapat yung malibre. O kung hindi naman kaya malibre, sikapin mo na ikaw sa sarili mo. Dalhin mo na. Amen? Para hindi tayo maging pabigat. Kung wala ka, walang problema. Darating ang panahon, magkakaroon ka rin naman. Praise God. Ngayon lang naman yan. Amen? Pero i-desire mo, hindi habang buhay ganito. Lord, gusto ko maging blessing din ako sa iba. Lalo kay brother, lalo kay sister. Amen? Yung mga bagay na ginawa nilang tulong sa akin noon, tumbasan ko, hindi man doon sa laki ng binigay nila sa akin, pero bilang pasasalamat, bilang isang tinawag na Kristiyano, amen, blessing ako sa marami. Hindi ako yung burden, blessing ako. Amen? Sabi mo sa katabi mo, blessing ako. Blessing ako. Yan. Kaya alam niyo po, ito lang yung mga brothers and sister natin, hindi naman nagsasalita ng pangit yan. Tama ba yan? Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Tayo dito, ako naniniwala na dahil nasa Diyos tayo ngayon umaharap, wala sa ating magsasabi, ganito si brother. Walang ganon. Okay, pero makaramdam naman kayo. Amen? Sabi mo, makaramdam ka naman. Diba? Kung medyo na-imbier na sa iyo yung kapatiran na sa pinagagawa mo, makaramdam ka naman. Damhin mo naman, baka nahihirapan na siya dahil sa ginagawa mo. Nagiging pabigat ka. Amen? Nawa ikaw yung maging kagaanan, makaramdam. Hindi naman magsasalita yan eh. Kapatid, nahihirapan na, nahihiya pa eh. Siya pa yung nahihiya. Nahihirapan na ako. Amen? Pero makaramdam ka. Amen? Makaramdam ka. Ulitin mo ulit sa kanya. Makaramdam ka naman. Pag nauuhaw, init na, ikaw na ikaw naman yung magkusa. Di ba? Magkusa ba? Yung magkusa lang. Yan, yung magkusa. Makaramdam. Kasi nakakahiya naman na, kapatid, meron ka bang dyan? Nakakahiya naman yung gano'n, di ba? Yung tayo yung makaramdam. Magkusa. Amen? So number 1, maintain a good relationship. Okay? So palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. So number 2, yan, okay, verse 4 to 14. Okay, so sabi dito, may isang katawan tayo at isang spirito. Sabi sa verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa espiritu. Amen? So sa verse, verse 3 to. Palitan nyo to ng verse 3 hanggang 14. Okay, sabi sikapin daw. Verse 3. Yung verse 4, iusog nyo sa verse 3. Okay, so make every effort to be united. Tandaan niyo po, hindi madaling magkaisa. Hindi madaling pilitin yung mga tao na tara magkaisa tayo.
iba-ibang gusto natin. Iba-iba yung desire natin. Iba-ibang degree, iba-ibang level yung ating pagkaunawa. Parang sa pamilya nyo, hindi mo mapilit yung anak mo, yung asawa mo. Ay, tara na, pag Sunday ha. Tama? Pag di ka pumunta, di mo pwedeng ganunin, di ba? Kung pwede lang ganunin, ang dami siguro. Yung isako mo, italik mo, huwag kang aalis dito. Di ba? Huwag ka uuwi. Di ba yung parang gano'n, kung pwede lang gano'n eh. Pero hindi lahat mapipilit. Kaya nga sabi ni Pablo, sikapin ninyo na magkaroon kayo ng pagkakaisa mula sa Espiritu. Amen? Kasi hindi madaling magkaisa dahil iba-iba nga ang kagustuhan ng bawat isa. Amen? Kaya mga kapatid, paano tayo magkakaisa? Una, nasabi ng Scripture, merong itinalaga. Tama, merong ibinigay na kaloob sa atin ang Panginoon. Sabi dito, may tinawag siya na apostol, may tinawag naman na propeta, ebanghilista, ang iba, pastor, yung iba, guru. Ha? Okay, so ibig sabihin sa church, para magkaroon ng kaisa, merong itinalagang pastor. Kung lahat tayo pastor, ano mangyayari? Oo, di ba? Saan ako makikinig? Dito, pastor din to eh. O, di ba? Nasabi dito, mga kapatid, ginawa niya iyon para ano sabi? Ginawa niya ito upang hinda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Amen. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Amen. So hayaan natin yung itinalaga ng Panginoon sa buhay natin. Yung maging responsibilidad niya, matrabaho niya talaga. At tulad ng ginagawa natin ngayon, nangangaral ako ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga pag pastor's appreciation, lagi sinasabi na tulungan si pastor, huwag pagtulungan. Amen ba yun? Amen? Kasi bakit? Yan ay regalo ng Diyos. Binigay yan ng Diyos sa atin para, hindi ko sinasabi, itinataas ko yung aking sarili, pero regalo sila ng Diyos. Ako kung walang umabot sa akin, pastor, hindi rin ako pastor ngayon. Amen? So, ibig sabihin, pahalagahan natin yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? At salamat dahil meron tayong pastor. Amen? Na nagdadala sa atin para tayo ay magkaisa. Amen? Pahalagahan natin yon. Amen? At ano pa? Yung tunay pala na nagkakaisa, yung magkakaroon tayo ng pagkakaisa kapag una, syempre, nakakilala tayo kay Kristo. Amen? So lahat ba tayo nakakilala kay Kristo? So kung tunay tayo nakakilala kay Kristo na ating Panginoong Jesus, dapat yung gusto niya yung laging nasusunod. At alam niyo po, ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay magkaisa. Kaya kung yung damdamin na tampo, damdamin na sama ng loob, iwaksi na natin yun. Wala na dapat dito madrama. Si kapatid, pastor inaaway ako. Amen? So hindi na dapat tayo nag-aayos ng ganyan. Ang kaisipan natin, mission na. Amen? Iayos natin yung ating samahan at ituon yung ating puso kay Kristo at yung pinapagawa ni Kristo. Tandaan niyo po, yung unity, kung nagkakaroon ng unity ang church, nagmamanifest ang unity ng church dahil merong maturity. Amen ba yun? Kapag matured ang church, merong unity. Pero kapag hindi matured ang bawat isa sa atin sa pagkakilala sa ating Panginoong Yesus, magkakaroon ng disunity. Pagkabahabahagi, pag-aaway-away, pag-iinggitan, pagkampi-kampi, competition, pagalingan, ang hirap ng ganon. Pero lahat tayo dito, tinuturuan ng Diyos na mag-mature. Yung maliit na problema, huwag nyo nang palakihin. Amen? Yung hindi naman dapat pansinin, huwag nyo nang pansinin. Magkaroon tayo ng pagtuon ng kaisipan, paningin doon sa dapat na mas mahalaga. Yung pag-abot ng mga tao para kay Kristo. Amen? Kasi paano natin maaabot ang mga tao? Sabi nga ng binasa ni Brother Jay kanina, anong sabi doon sa scripture reading natin, sa John 17, ang sabi doon, Ama, maging isa nawa sila, kung paano ako at ikaw ay iisa. Sa ganung paraan, sabi doon sa dulo, makilala ng daigdig na ito, ng mundong ito, na ikaw ang nagsugo
sa akin. Mga kapatid, amen, magandang testimony sa community ito kung nagnanais tayong madala ang mga tao sa lugar na ito kung tayo ay nagkakaisa. Kasi paano sila papasok dito o pupunta dito sa makikisama dito kung tayo lahat magulo? Magulo na nga ang buhay nila, gugulo pa lalo dahil pumunta dito. Amen? Paano sila maayos? Mas nakakaawa. Amen? Magulo na nga buhay nila, gugulo pa lalo. Pero salamat sa Panginoon. Amen? Lahat tayo dito nagkakaintindihan na. Amen ba yun? Wala akong mabalitaan na sa mga susunod pa ng pastor, sila nagkabaranggayan, ha? Nadaanan ko rin, na-experience ko rin yan dun sa Bantay Bayan. Amen? Magkapatira, nagbaranggayan, sumakit yung ulo ko. Tapos nahiya ako. Kasi bakit? Alam nila doon, yun, Kristiyano, sasamba-samba doon. Tapos may pastor nangangaral. Baga parang sinasabi mga, yan siguro tinuturo ng pastor doon. Magbaranggayan, mag-away-away, di ba? Nakakahiya. Amen? Wala tayong testimony. Amen? Lalo sa lugar na ito. Kung tayo ay walang pagkakaisa. Kaya make every effort. Ibig sabihin, sikapin natin. Hindi man madaling unawain yung mga kapatid. Hindi man madaling unawain minsan yung kasama mo sa bahay, kasama mo sa buhay. Pero mag-effort tayo. Amen? Mag-effort tayo. Gumawa tayo ng way para magkaisa. Gumawa tayo ng way para hindi magkaaway-away. Gumawa tayo ng way para lagi magmahalan, lagi magkaisa sa Espiritu. Amen ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na matampuhin. Huwag ka na matampuhin. Amen? Minsan yung tampo-tampo na yan yung minsan pinagsisimulan ng disunity. Tama? May mga bagay man na may nagawang hindi mo nagustuhan, nagtampo agad. Sana si kapatid, pastor, wala, nagtampo. Amen? Sumamalo, pastor. Ayaw ni Lord yun. Amen? Ang gusto ni Lord na magkaroon tayo ng unity. Amen? Sa mga mag-asawa habang tumatagal, dapat paganda ng paganda ang inyong pagsasama. Sa church na ito, second anniversary pa lang tayo, magtatatlong taon, dapat habang tumatagal ang gawain ng Diyos, paganda ng paganda relasyon natin dito. Pabuti ng pabuti yung ating pagkakaisa. May mas lalo tayong pumipino, hindi nagiging magaspang yung ating pag-uugali. Mas pumipino, mas nagiging kalmado yung ating pagsasama dito sa lugar natin. Amen ba yun? Amen? Yung ang sarap yung lalabas ka sa church, kalmado ka, hindi ka na yung palaaway. Hindi ka na yung beast mode, yung itsura ng itsurang tigre. Hindi ka na ganon. Yung uuwi ka sa bahay, ano nangyari sa'yo? Asawa ko, galing akong gawain at sinabi maging mahinahon ako sa'yo. Amen? Lagi ako magpakumbaba. Amen? Magpasensya ako sa'yo. Ay, ganda dyan, nasama nga ako dyan. Yan. Alam niyo po ba naaka yung mga tao? Hindi naman sa nakikita nila na pagpupuri natin, kundi sa mga ugali natin. Amen? Ang ganda dyan, nababago ka dyan. Sama nga ako dyan. Amen ba yan? Amen? Kaya patuloy tayong magkaisa. At yan ang sign na matured ang church na ito. Amen? Hindi na tayo yung katulad ng batang madaling mailigaw, katulad ng sabi ng Scripture. Amen? Madaling madapa. Amen? Sa madaling matiso, di na dapat tayo ganun matitisurin. Amen? Matured na tayo. Kung meron mang mga bagay na hindi mabuti, itapon na natin kay Lord yon. Ibigay na natin kay Lord yon at siya na yung mamahala sa bagay na yon. Amen? Sa Mangangaral chapter 4, verse 9, nakasulat doon na ang dalawa ay higit kaysa isa. Mas mabuti mas marami o mabunga ang magagawa nila. Amen? So, ibig sabihin, kung isa lang ang tatrabaho, limitado. Pero kung dalawa yung magkakaisa, marami tayong magagawa. Amen? Praise God. Mas titibay kapag marami tayo. So, make every effort to be united. Amen? So, number 3. Okay, yung number 1 natin, maintain
Yung isa, make every effort. Okay, so number 3, yun, be functional. Wow, praise God. Sa verse 16, nakasulat dito mga kapatid ko sa Panginoon, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan. Sino yung katawan niya? Tayo, church. Tayo yung tinatawag na body of Christ. Si Kristo yung ulo. Okay, yung head. Si pastor, under shepherd lang. Pero ang dapat masunod pa rin, ang ating Panginoong Yesus. Amen? Ako'y pinagkatiwalaan lang. Pero, ang ulo natin ay si Kristo. Okay, ang sabi dito ng scripture, sa pamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. Amen? Sa Kanya. Ibig sabihin, kayo ay galing sa Kanya. Tayo yung pinag-ugnay-ugnay ng Diyos. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin. Yan. May tungkulin pala ang bawat isa. Kaya may meeting pala yung mga kananayan mamaya. Praise God, may meeting tayo mamaya. Okay, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, praise God, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So, ang ibig sabihin, nagiging maayos ang church, lumalago, lumalawak, tumitibay ang gawain ng Panginoon kapag lahat ay nagpapunction. Pag sinabing nagpapunction, gumagawa. Ibig sabihin, hindi ka lang nakaupo. Meron kang participation. Amen? Sa kingdom work dito sa lugar ng Upper Nagpakulaw. Amen? Meron kang ginagawa. Functional ka. Nakakita na ba kayo ng isang kamay lang? Ano nangyayari kapag ito lang kumikilos? Tapos ito hindi. Minsan lumalaki yung dito eh. Tama? Meron ako nakita yung gano'n, ito yung laging pambuhat. Ang nagkakamuscle, ito lumiliit. Ano itsura? Pangit. Minsan nakakita rin ako nag-gym yung dito lang yung nag-workout sa hita, hindi. Parang Johnny Bravo. Malaki yung katawan, tas ang liit ng hita, ang pangit tignan. Kasi bakit? Hindi kasi kinikilos tong katawan dito. Amen? Ito lang yung kinikilos. Ganon din nangyayari sa church. Kung ang pumapangit yung ating kalalagayan, kapag iilan lang yung kumikilos, yung dapat sana makibahagi, hindi nakikibahagi, hindi nagiging maganda yung takbo. Amen? Pero lahat tayo tinawag ng Diyos dito para may gawin. Amen ba yun? At salamat sa Panginoon dahil lahat tayo narito ay mayroong magkakaroon ng kanya-kanya ng assignment. Amen ba yun? Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ka. Sabi ni Sister Maria, Pastor, hayo din kami. Hindi. Amen, may tinawag para doon. Amen? Be functional. May gagawin tayo sa harapan ng Diyos. At hindi lakas ang dapat gamitin natin. Ang gamitin natin yung ating puso sa harapan ng Diyos. Kasi ang hirap kapag katawan lang natin kikilos pero walang puso. Marami tayong gagawing excuse. Marami tayong gagawing reklamo. Ako na naman? Tama, minsan bata, gano'n pag inutusan mo. Ako na naman maghuhugas. Kasi kapag pilit yung paggawa natin ng ating mga tungkulin, hindi tayo magiging masaya. Amen? Magwawalis ka pero padabog. Tapos yung kalat di mo dinaspan, sinulok mo lang. May ganun no? Tama, paghuhugas mo, walang joy. Wala nang ang kagalakan, walang joy, wala pang saya. Nakasimangot. Walang joy. Tama? Ibig sabihin, ang hirap kasi kumilos talaga ng hindi mo, wala kang puso. Mabigat yung puso mo. Kaya pag sa luluto, tama yun. Pagluluto mo, walang pagmamahal. Pag tinikman, ang pait. Bitter ka. Ang pait yung kahit walang masyado ng sahog. Yun. Kagabi, ganun yung naramdaman namin Sa ang dami namin katatayan, kalalakihan. Nung kumain kami, ang sarap. Mga barako pa naman yung kasama ko. Sabi ko, sarap, ang saya. Kasi may pagmamahal Yung naghanda, masayang-masaya. Pastor, thank you. Sila pa yung nag-thank you. Sila yung nagpakain, sila yung nag-thank you. Minsan ganun pala, no, pag masaya pala ang puso mo, ikaw pa yung magti-thank you. Kasi bakit? Nagpasalamat ka kasi nga, yung pinapakain, masaya din. Tama? Yung kumakain, ang saya din kasi masaya din yung naghahain. Ganun pala yun. Kung yung iba naghahain, padabog, ang hirap kainin.
Parang kumakain ng buhangin ng ocean view. Ang hirap, totoo yan. Kahit sabihin mo lechon, pero ito, kumain ka na. Okay, kompleto. May saging pa yan. Ay, nako, ang hirap kainin. Wag na lang po. Doon na lang ako sa babayan. May talbos, sardinas. Basta masaya ang nagbigay. Masaya yung naghain. Ang sarap kainin. Amen? Yun yung the best eh. Pero mangyayari lang yan kung talagang magpa-function tayo. Amen? Sabi doon, ulitin ko ulit, at kung maayos na gumaganap. Ibig sabihin, hindi lang basta gawa ng gawa. Kailangan may kaayusan. Amen? Hindi pa sa tira ng tira. Kailangan merong kaayusan. At sabi, at kung maayos na gaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Sa katawan, merong paa. Merong kamay. Hindi lahat kamay. Hindi lahat paa. Kaya hindi lahat ahayo. Yung iba may kamay. Ang gagawin ng kamay? Magbibigay. Wow. So, hindi lahat paa, hindi lahat... May nakita na ba kayong ganong katawan? Puro paa? Pinagbigay na paggamit. Oo, di ba? Tapos po, mukhang paa, hindi naman. Okay, wag naman. Okay? Yung puro kamay, may nakita na kayo? Wala eh. Di sabihin, hindi mo masasabing katawan ng isang church kung puro kamay, kung puro mata, kung puro ilong. Lahat ay may kanya-kanyang bahagi. Amen? At kung gaganapin natin yun, sabi dito ng scripture, lumalaki ang katawan. Ibig sabihin, lumalawak, lumalago. Nagbubunga ang katawan ni Kristo at pinapatatag nito sa sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen? So, ibig sabihin, kung yung gumagawa ng tungkulin may pag-ibig, mahal yung ginagawa, masaya yung ginagawa niya. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, ako niniwala, masaya mong ginagawa. Kahit mainit, kahit mahirap, kahit hindi mo kaya, basta masaya mong ginagawa yan. Amen? Gustong-gusto mo pa. At lagi mo sasabihin, Lord, salamat nakapaglingkod ako kay sister. Salamat, Lord, nakapaglingkod din ako sa iyo, naabot ko mga taong ito para sa iyong kaharian. Amen? Kaya ang sarap maglingkod kay Lord. Amen? Yung mga problema mo sa bahay, malilimutan mo. Amen? Kaya ako minsan kapag walang-wala ako, lumalabas talaga ako eh. Mahayo ko. Amen? Hindi para makikain. Amen? Sakto lang ng tanghali. Pero sinadya ko talaga tanghali. No, kailan ba yun? Thursday? Nag-interview tayo dyan tanghali. Makikain nga ako doon. Nakita ko, nag-umpukan sila. Ang dami. Nakikain tayo. Amen. Pero, tanghali kasi nandyan na yung mga Pero kasi, ang sarap din makikain sa mga kapatiran. Amen? Yes, opo. Amen. Nung pag-upo ko, isa lang yung kanin, ang dami ng hinatid na kanin, puro kanin. Pero sarap, no? Kahit yung ulam mo, kanin din. Aba, okay. Pero hindi naman tayo binigo ni Lord. Madaming pagkain on Thursday, ha? Merong mangga, may hipon pa ba nun? O merong isda. Wow, praise God. Pero nag-enjoy naman tayo. Amen? Yes. Nung sa kahapon, namumroblema yung magpapakain. Pastor, ilan ba kayo? Marami kami. Amen? Pero sabi ko, kahit ano lang, basta masaya ang puso nyo, gawin yung isang bagay. Masaya na rin kaming kumain dyan. Amen? Kaya mga kapatid, be functional. Dapat meron tayong gawin. Amen? Hindi lang tayo upo, hindi lang basta tayo attend. Meron dapat tayong ginagawa para sa ikalalawa. Kaya mag-pray po kayo. Lord, ano po bang gusto mong gawin ko para mas lumawak, lumago ang gawain sa upper nagbakuna. Amen? Kaya bilang pagtatapos mga kapatid, one in Christ. Amen? Number 1, ano po yon? Maintain a good relationship. Okay? Number 2, make every effort to be united. Amen? Magkaroon tayong pagkakaisa. Amen? At effort yan, hindi basta magkaisa lang. May effort talagang gagawin. Tapos, be functional. Amen? Kumilos tayo, huwag tayong maging tamad. Amen? Gawin natin yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Sa masayang salita ng Diyos, tayo tumayo na. Amen? Praise God. Praise God. Praise God. Lord, salamat po sa word. Alam po namin, minsan lang kami mabuhay sa mundong ito. Di namin alam kung bukas wala na po kami. Pero hayaan mo, Lord, na habang kami nabubuhay, maibigay namin yung pinaka-the best. Pinaka-mainam, yung pinaka
sa lahat sa buhay namin. Ayaw namin, Lord, na tira-tira na paglilingkod. Tira-tirang pag-iibig, tira-tirang pagmamahal, tira-tirang pagbibigay. Dahil yung binigay mo sa amin ay talagang hindi tira-tira. Kaya tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na maibig ka ng lubusan. Na mapaglingkuran ka ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. At dideklara ko, Lord, sa lugar ng Upper Nagbacola Community, lahat po kami gagamitin mo para sa ikalalawak, ikabubuti ng gawain mo sa lugar na ito. At dideklara ko, Lord, hindi lang uunlad ang building na ito, kundi uunlad din ang mga tao. Dahil aanihin namin, Lord, ang magandang building kung hindi magiging magandang pamumuhay ng mga tao sa lugar na ito. Kaya dinideklara ko, Lord, na unahin mo pong pagpalain ang mga taong narito, Panginoon. Ang iyong mga anak, baguhin mo kanilang buhay. Magkaroon sila ng matagumpay na pagpapamilya, matagumpay na buhay pag-aasawa, matagumpay na mga negosyo, mga pinagpalang mga trabaho. At tunay nga, Lord, lahat ng mga kapatid na nag-aaral, patatapusin mo ng pag-aaral. At salamat, Lord, dahil winasak noon ng kaaway ang aming buhay. Pero salamat ngayon, binubuo mo at salamat, tinatanggap na namin na buo na ang buhay namin ng dahil sa iyo. Kaya salamat, Lord, dinideklara po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming paglilingkuran at sama-sama po kami na maglilingkod ng sabay-sabay, na nagkakaisa, na merong mas magandang puso sa isa't isa, Panginoon. Di namin nahayaan ang dyablo, ang kaaway, ay makapanaig sa church na ito. Dahil binigyan mo kami, Lord, ng authority na i-rebuke, binigyan mo kami ng power na i-cancela ang lahat ng gawa ng kaaway sa gawain ito. Kaya Lord, proteksyonan mo po ang bawat isa, ano man yung mga nararanasan ng mga kapatid ko, ng mga digmaan, ng mga battle sa kanilang buhay upang hindi sila makapaglingkod ng maayos sa iyong harapan. Lord, today, ilayo mo po sila doon. At dalahin ko po, Lord, na patatagin mo po sila. Naniniwala po kami, Lord, na ipaintulot mo man yung mga pagsubok na ito. Kung may panalangin man namin na ilayo pero hindi pa rin lumalayo, Lord, Lord, dalahin ko pong patatagin mo po ang bawat isa. Na kahit sila'y dumaranas ng mga bagyo ng buhay, naniniwala po kami, Lord, kayang-kaya namin to sapagkat hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, mahal na mahal mo po kami. Purihin ka, Lord, purihin ka. Salamat, salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, praise God, praise God, praise God. Amen. Nagkasuba ang lahat sa salita ng Diyos. Amen. Ngayon po ay Ay, galaw na tayo so sa ano ating ng papel na? pagkakaloob. Pangunahan po tayo ni May PME pangalan na ng Wilson. pangalan. May pangalan. Palutin mo na lang sa papel. Okay. At ating niyanda na po ang pagkakalong natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya po'y maipagpagulatan sa akin sa aklat ng Lucas, chapter 6, verse 38. Yan po. Ito po ang sinabi ng Panginoon sa ating po. Amen. Sa ating pagbibigay po sa Kanya. Amen. Sa aklat ng Lucas, chapter 6, verse 38, ito po ang nagsasabi. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Din, gustong taka,